Magandang araw mga kaibigan. Welcome dito sa ating bagong YouTube channel, The General's Viewpoint. Ginawa ko itong channel na ito, I created last December. Preparation in kaso na magka-problema yung The General's Opinion, meron pa rin tayong platform. At ito nga, kaninang umaga nagka-problema ang ating The General's Opinion, hindi ko na ma-open. Wala naman akong violation sa YouTube. Walang copyright whatsoever. Ano lang, it's a technical problem. I need to sign in. Pag sign in ko, yung password ko, hindi naman tanggapin. Parang may nag-hack sa aking email address at pinalitan yung password. So dahil hindi ko alam ang password, hindi ko na ma-open. But then may tumutulong na sa akin na mga IT graduates. I hope na ma-recover namin yung password ko at makapag-upload ako sa The General's Opinion. So meantime, dito tayo sa The General's Viewpoint. Yung hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na kayo dito. And then yung link ng channel na ito, ilagay ko sa description box. Paki-click lang para makasubscribe. Okay? So, ako, gusto kong magbigay ng reaction ngayon sa pinaka-latest live stream vlog ni Maharlika, yung natataranta na ang Malacanang. Dahil sa matagumpay na mga prayer rallies, nagsimula sa Davao, Cebu, ngayon sa Liwasang Bonifacio, pangilang araw na ito hanggang March 12. Natataranta, according to Puting Ahas ni Maharlika sa Malacanang, natataranta na ang nasa Malacanang at pinagsisibak ang mga gwardiya sa Malacanang. Akala ko, hindi ko pa masyadong pinanood yung sa title lang, Malacanang Security Guards, pinagsisibak. Akala ko mga presidential security guards, yung mga sundalo. Yung pala, may mga security guards pala na naka-assign, augmentation sa Malacanang. Hindi ko napansin yun. So, takot na takot daw ang mga nandyan sa Malacanang. Dahil daw baka itong mga security guards ay hindi maasahan. Pag may sumugod na mga rallyista sa Malacanang, kaya pinagsisibak. I don't know kung anong nangyari ang pinagsisibak, kung nalipat lang ba ng ibang gwardiyan, kasi mga ordinary security guards ito may pamilya ito na pakakainin. I hope na hindi sila tinanggal sa trabaho. Sana naman nilipat lang sa mall o sa ibang establishment na gwardiyahan nila. So kung tinanggal yung mga security guards, baka naglagay na ng additional na sundalo. So, gano'n na lang. Kung wala kayong tiwala sa security guards o sundalo, ang problema, baka later on, ang mga nasa Malacanang, mawawalan na rin ng tiwala sa mga sundalo. At pagsisibakin na naman ang mga sundalo ng PSG. Nangyari na yan nun may vlog si Maharlika na pinagre-relieve dahil na aburido ang Malacanang, yung mga Puting Ahas na hindi tumitigil, report ng report. So ang duda, baka ang mga PSG ang nagre-report, mga Puting Ahas ni Maharlika, kaya pinagtatanggal, pinalitan ng iba. So, ngayon, pati security guards, pinagdududahan na, pinagsisibak at tinanggal sa Malacanang. So, I'm sure, dinagdagan ng seguridad mga regular soldiers or policemen. So, bakit ka matatakot kung gumagawa ka ng maganda, kung ginagawa mo ang tama, di ba? Gawin nyo ang tama para, bakit nagsimula itong rally na ito? Kung ating i-trace up ang punot dulo ito,
Bakit naisipan ng kampo ni Tatay Digong na magsimula ng sunod-sunod na rally is because yung people's initiative nila. Yun ang number one na dahilan, itong people's initiative. At according to these leaders ng mga rally, hindi sila titigil hanggat walang indikasyon na stop na ang people's initiative or charter change. So, yun ang punot dulo. Anong purpose ng people's initiative o charter change? Para mapalawig, para ma-extend ang termino ng mga nanunungkulan. So, very clear sa ating konstitusyon na ang presidente hanggang 6 years lang, after that hindi ka na mag-re-elect. Eh ang plano, gusto nilang manatili sa pwesto. At ito pa ang masama, babaguhin ang sistema ng gobyerno ngayon. Itong presidential system o bicameral system. May dalawang chamber, may House, may Senado. Eh gusto nila unicameral na lang o parliamentary para ang Prime Minister hindi nabubutuhan ng tao. Ang pipili ng Prime Minister, mga members of Parliament na lang. Yun ang very clear na gusto ng People's Initiative. At yun ang inaayawan ng prayer rally. Kaya ang prayer rally, tuloy-tuloy yan. May pangatlo na, aside itong Liwasang Bonifacio, I don't know kung pangatlo na ba ito, meron ng scheduled prayer rally somewhere in Bulacan. Yung maisog na hakbang ng maisog. Meron na. Hindi pa lang na-announce kung kailan ongoing na ang preparasyon, ang planning stage, nandun na. So, naalarma ang Malacanang, simple lang ang solusyon yan. Para tumigil, edi itigil na nila ang PI o charter change. Wala, hindi pa nila wini-withdraw yung mga signature forms sa COMELEC. Kasi, according to Senator Amy, anytime pwede nilang itulong. Ngayon na maingay pa ang taong bayan, edi medyo naglaylo sila. Ano ngayon ang parang pinapalabas na gagawin nila? Yun lang. Yun sa resolution of both houses 6 and 7. Yun na. Pinapaspasan ngayon na talakayin sa House at ipapasa na nila sa Senado before Holy Week break. Para ang Senado bubutuhan na rin kung tatanggalin yung mga kunuhay restrictions sa economic provisions ng konstitusyon, yung bawal pagmamayari ng mga dayuhan sa education, sa advertising, sa educational institution. Yun ang pinag-uusapan niya. Kailang duda ang mga senador na hindi lang economic provisions ang babaguhin later on, pati political provisions, yung term ng presidente o yung form of government babaguhin. Kaya wala, medyo lahat alanganin pa. Mabuti na lang at dyan sa Senado lumalabas ngayon na parang magkakaroon ng problema sa Senado dahil walang enough votes, yung 18 votes para maipasa yung economic amendments na gusto nilang mangyari sa Constitution dahil maraming senador na ayaw, walang tiwala. Kuhan ko lang, kailangan ng 18 votes. So, nabibilang ko, mayroon ng sobra 6 na senador na hindi buboto sa economic provisions, yung amendments. Bilangin lang natin sandali Senator Villar, Senator Amy. Okay. Tapos itong mga aliado ni Tatay Digong, Bato, Bongo, Padilla, Tolentino, 6 na yan. Isa na lang.
ah, yung magkapatid na Cayetano. Ano yan? Mga independent-minded at pro-Duterte. So, 8 na yun. So, hindi papasa yung economic provisions na gusto nila. Kaya, ano talaga ito? Tuloy-tuloy ang labanan, yung political unrest sa ating bansa dahil sa People's Initiative na yan. At ito namang mga prayer rallies na ito tuloy-tuloy. So, sana ma-resolve na itong issue na ito kasi ang nasasakripisyo ang taong bayan, ang taong nasa laylayan. Instead na mag-focus tayo sa economy, sabi nga ni Atty. Vic, ang tunay na problema hindi yung konstitusyon. Ano? Corruption, inflation, at political persecution. So, yun ang itigil ang political persecution, itong ginagawa sa SMNI. Itong panggigipit kay BP Sara, kay PRRD, ICC, itigil yan. Tapos, corruption, labanan. Inflation, labanan. Yun lang. And then, tatahimik ng lahat. Diba gano'n lang kasimple? Para wala nang katatakutan yung nasa Malacanang nga, lulusog pa ang mga tao. So again, yung hindi pa nakasubscribe, General's Viewpoint, pakiclick yung link sa description box ng kanito. At sana ma-recover ko pa yung password ng The General's Opinion. Meantime, dito lang tayo mag-upload sa General's Viewpoint.